Mangunguha nga tayo ng kangkong ngayong araw guys kasi naman tignan nyo yung pakakainin natin guys, sobrang dami na nila dahil sa atin na tong itik ni nanay. Tignan nyo guys, tuwang-tuwa sila para nakawala talaga sila sa kulungan. Dahil nga dumami na yung itik natin, sigurado mapapasubok tayo dito sa papakain sa kanila. Kaya ito guys, naisip namin na pwede naman yung kangkong na isabay yung pagkain sa kanilang kinakain. Masakit na talaga sa bulsa yung puro feeds at saka tahop at mayroon pang mais. Kailangan kasi mas madiskarte tayo dito kasi kapag hindi natin ito magawa ng paraan, magagastusan talaga tayo ng malaki. At pupunta na kami dito sa may bukid guys kasi dito lang naman makukuha yung kangkong. Ito lang naman kasi yung malapit na kangkungan dito sa amin. At syempre kasama ko dito yung pamangkin ko na lagi ko naman kasama sa pagbablog. At dahil nga sa matinding init, para nangangayat nga yung mga kangkong, pero sa area na yan is meron pa namang tubig. At kung sa napapansin nyo, puro senyas lang yung pamangkin ko. Actually hindi talaga yan marunong magsalita at sign language lang po siya. Pero sobrang masipag, maalaga at maalahan talaga ang bata na yan. Nag-aaral din po siya sa speed kaya natututo din siya mag-sign language at minsan nga tinatawanan niya ako dahil mali-bali yung senyas ko. At by the way guys, tirik na nga yung araw na yan at tumulong na ako sa pangunguha nitong talbos ng kangkong. Ngayon pa nga lang namin to itatry, hindi ko nga alam kung kakainin nga nila to dahil bago pa lang sila makakain ito. Simula kasi nung namulat sila sa mundong ito puro na special yung kinakain nila. Grabe, pagpasensyahan nyo na guys para maingay yung voice over natin. Nandito kasi ako sa labas ng bahay at masyadong mahangin. Sobrang init kasi doon sa loob ng bahay. At nakikinig pa nga si tatay ng radyo. Diyos ko, hindi ko alam kung saan ako pipesto dito. Kasi kung doon naman ako sa kabila, puro naman tiktilaok ng mga manok. Gusto ko nga katayin yung mga sinasabong na manok ni tatay. Pero baka tayo din yung makatay. By the way, sobrang sakit na nga sa balat yung init guys. Dahil nasa alas 8 na nga yan ng umaga. At sa part na to guys, tignan nyo, sobrang lamig guys dahil sobrang dami na mga puno. At pagkadating nga namin dito sa bahay, yung pamangkin ko naglinisan ng paa niya kasi Makati daw at nandito na nga kami sa maitikan guys at pinapalabas na namin yung mga itik. Parang ayaw pa nga nilang lumabas guys kasi first time nila makalabas dyan sa kulungan. Alam nyo ba guys na mas maganda mag-alaga ng itik kaysa mga manok? Kasi yung mga manok is madaling madapuan ng mga sakit pero itong itik is mas patibay yung buhay nila kukumpara sa mga manok. Nagsinyas nga dito yung pamangkin ko na tuwang-tuwa daw yung mga itik. Pero mas masaya tayo kasi dumami na yung mga itik natin. Pero ano yan? Bakit yung inaaway yung mga kapatid ninyo? Grabe guys, hindi nga sila magkasundo siguro. Naninibago sila dahil may bago na silang kasama at ayan, tinutusik nga na kanyang ate. Pero feeling ko mas malaki pa nga sila kaysa doon sa mga nauna. Tignan nyo nga guys, natulala sila kasi dumami na sila sa labas. At tignan nyo naman kung gaano kadami yung papakainin natin ngayon. At hindi nga to basta-basta lang. Nagsisenyas nga dito yung pamangkin ko na sobrang dami na daw ng mga itik. Pero nakakataba talaga ng puso. Parang kailan lang mga sisiw lang sila. Ngayon, tignan nyo guys, dumami na sila at ang lalaki na. Pwede na talaga itong katayin pero hindi pa muna ngayon. Kaya kailangan muna natin tong pakainin na mabuti. Pero sa tingin ko guys, natatakot na nga sila. Tignan nyo kasi tinutusik sila ng mga kapatid nila. Bakit nga ba hindi sila magkasundo? Pareho lang naman silang itik at iisa lang yung nanay nila. Ay nako, ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan.